ang hinahanap nyo na qualification para sa isang president? Sa isang president po, yung siguro yung magagampanan niya na maayos, yung sasabihin niya sa mga plataforma niya, tapos yung magiging maayos yung pagpapatakbo niya sa bansa natin, yung mga ganun. Sa mismo pa lang niya, sa mga background or sa ginagawa niya, di ba, makikita natin na isa siyang role model na gawin nating presidente na kagaya naman nakikita natin ngayon, hindi corrupt. Yung pinufukusan yung mga project na dapat tapusin para sa atin. Yung hindi nasasayang ang pera ng taong bayan. So, para sa akin, what is my ideal president sana is yung kaya niyang ipagtanggol ang mga taong bayan, yung hindi lamang sarili niya kapakanan or yung sariling pamilya lang niya yung iniisip niya, yung maibigay ang gusto ng taong bayan, yung hindi masasayang ang pinaghirapan. Kailangan makamasa para sa lahat. Hindi yung may kaya lang tinitingnan. Number one, hindi corrupt. May paninindigan talaga. Siyempre, yung isang matapat na namumuno. Hindi yung sakin sa kayaman. Siyempre, yung makabayan. Tapos hindi siya nangungurap sa hindi kagaya ng mga presidente nating nagdaan. Yung yung mabuti tas hindi corrupt na presidente. Dapat merong yung mga nakaraan niya mga ginagawa ay tama, may accountability, zero negative sa COA, hindi lang basta artista at sikat, dapat may previous performance. Siyempre, una-una yung siya, hindi siya corrupt, may malasakit sa mga may hirap. Gusto ko katulad ni Duterte po. Ni Tatay Diggs. Ano pong qualifications ni Tatay Diggs? Dapat abogado pa ang magiging presidente po. May malasakit at saka may nawakal po dapat. For the 2028 presidency election, may napupusuan na po ba kayo? Kasi ito yung top 4 natin. Kay pa rin po, kay Lenny. Sa solid Duterte pa rin ako. Malamang si Robredo na lang. Yan ang iba, kundi si Sara Duterte. Rapitol po tayo dyan. Meron Si po ba Lenny. kayo natitipuan? Lenny na agad. Si Sara. Sara. Siyempre ito. Siguro si Rapi na lang. Si ma'am, sakay ma'am. Sara po. Si Sara na lang. Bakit po si Lenny? Taga Bicol din po ako, tsaka talagang alam ko din po kung na maganda po siya magpatakbo ng kasi taga doon nga po ako sa Bicol. So na-try niyo po talaga? Na-try na po. Bakit po si Sara? Based on sa sa father niya, kahit sa ngayong year na kung hindi lang dahil kay Sara Duterte, hindi rin kami bubuto kay BBM, pero dahil Duterte pa rin yung kasama, yung naging partner ni BBM, sa pa lang yung sa mga ginagawa ni Duterte, yun talaga yung naghila sa damdamin namin na siya yung pipiliin namin dahil ang daming pagbabago, hindi lang sa mga yung sa mga kaguluhan, kahit sa mga criminal case, ang daming pagbabago ang ginagawa yung former si Presidente Rodrigo Duterte. Siya yung pinupusuan talaga namin. Bakit po si Lenny? Kasi sa lugar niya, kaya niyang patakbuhin ng maayos. Hindi katulad nito. Number one yan eh. Bakit po si Sara? Para sa akin, siya talaga kasi tawag dito. Una-una, attorney siya. Alam niya yung mga legality. Tapos, eksperyensado siya bilang mayor ng Davao. Saka maganda ang Davao. Bakit po si Rapi Tulfo, kuya? Siyempre, siya yung tumutulong sa atin. Kahit saan, anong problema. Bakit po si Lenny? Kasi may pinag-aralan. Tas yung iba kasi wala eh. Kasi nakita lang si Duterte kung gaano kagaling mag-president. Never since. Unang-una, sabihin natin meron na rin influensyo asawa niya, si Robredo. Pangalawa, as Vice President, kahit na ang government administration galit na galit sa kanya, pero ginawa pa rin niya ang trabaho niya as Vice President. Hindi siya kumuha ng mga confidential at intelligence fund. Humingi siya sa mga kakilala niya para sa donation at yung programa niya para sa may hirap, nagampanan niya. Even yung COA report, walang problema sa kanya. Nung panahon ni Lenny, nag-house to house kami dyan. And then, naging nag-volunteer pa ako sa yung PAW. Tingin mo, Lenny. Bakit po si Sara? Kasi ma'am, kay Sara nakikita namin na ganun din siya. Marami lang naninira kay Sara.
Then yung sinasabi nilang 11 days na budget niya ng confidential po, is nagamit po sa tama at may resibo ng mga galing ng SUA. Kaya siya number 1 din po, abogada rin po. Ilang taon sa pagka-mayor. So kuya, hindi ka naniniwala sa na dapat siya ma-impeach? Hindi po, ma'am.